Sa isang maliit na baryo na madalas salanta ng tagtuyot, nakatira si Nico, isang batang magsasaka. Bata pa lamang siya'y sanay ng tumulong sa kanyang mga magulang sa pagtatanim, kahit madalas ay hindi namumunga ang kanilang mga pananim. Isang araw, habang naglilinis siya ng lumang kamalig, may natagpuan siyang isang maliit na binhi. Wala itong itsura, tila tuyot at walang silbi. Ngunit kahit walang tiwala ang iba, buong puso niya itong itinanim sa lupa na halos basag sa init ng araw. Maaaring maliit ka ngayon, pero balang araw, baka magdala ka ng pag-asa. Sa isang baryong payapa at luntian ng kapaligiran, masigla ang mga tao sa kanilang simpleng pamumuhay. Ang mga pananim ay maayos, ang hangin ay sariwa, at ang araw ay nagbibigay ng liwanag at init. Doon nakatira si Nico, isang batang puno ng pangarap. Isang araw, nakakita siya ng maliit na binhi. Para sa iba, wala itong halaga. Pero sa kanyang mga mata, ito'y may pangako. Isang simula ng mas malaking bagay. Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng kanilang maliit na kubo, nagdesisyon siyang itanim ito sa lupa. Ang lupa ay bitak-bitak na sa sobrang init, parang ayaw na nitong tumanggap ng kahit ano. Ngunit buong puso niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang munting kamay at itinanim ang binhi. Nang makita ng kanyang mga kapitbahay, sila'y nagtawanan. Huwag ka nang umasa, bata. Walang tutubo sa tuyong lupang yan. Sayang lang ang oras mo. Ngulit hindi nagpatalo si Nico. Tumingin siya sa binhi at mahigpit na kumapit sa kanyang pangarap. Maaaring maliit ka ngayon, pero balang araw, baka ikaw ang magdala ng pag-asa sa amin. Araw-araw, kahit pagod mula sa pagtulong sa kanyang ama sa bukid, dinidilig niya ang binhi gamit ang kaunting tubig mula sa kanilang banga. Kahit na madalas ay kulang ang kanilang maiinom, lagi siyang nagtitira para sa lupaing iyon. Hindi ako susuko. At doon, sa gitna ng tuyong lupa at pangungutya ng mga tao, nagsimula ang isang lihim na kwento. Ang kwento ng isang batang naniniwala sa maliit na binhi ng pag-asa. Makalipas ang ilang linggo ng pagtitiyaga, isang bagay na himala ang nangyari. Sa gitna ng lupaing dating tila walang buhay, isang maliit na usbong ang sumilip. Maliit man ito, parang kumikislap sa paningin ni Nico. Namangha siya at napangiti. Agad siyang lumapit, dahan-dahang hinaplos ang dahon para bang may hawak siyang kayamanang napakahalaga. Ngunit nang makita ito ng kanyang mga kapitbahay, muli siyang sinabihan. Iyan lang? Isang usbong lang? Wala yang silbi. Hindi ka mabubuhay dyan. Naramdaman ni Nico ang bigat ng kanilang mga salita, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, lalo niyang inalagaan ang usbong na para bang ito'y ginto. Araw-araw, nililinis niya ang paligid upang hindi matabunan ng damo. Kapag matindi ang init ng araw, tinatakpan niya ng dahon upang hindi malanta. Kahit hirap silang sa tubig, palaging may nakalaan para sa munting usbong na iyon. At sa bawat patak ng tubig na kanyang ibinubuhos, dama niya ang pag-asa. Lumaki ka, maliit na kaibigan. Balang araw, magiging puno ka na magbibigay ng biyaya sa lahat. Sa kabila ng panlilibak, ang puso ni Nico ay nanatiling puno ng tiwala na ang maliit na usbong na iyon ay magiging simula ng malaking pagbabago. Makalipas ang ilang buwan ng walang sawang pag-aalaga ni Nico,
ang munting usbong na dati pinagtatawanan lamang ay naging isang matayog na puno. Ang mga sanga nito'y kumaway sa hangin at ang mga dahon ay kumislap sa ilalim ng araw na tila mga hiyas. Sa una, lilim lamang ang handog ng puno. Doon nagtatagpo ang mga bata upang maglaro at ang matatanda ay nauupo upang makapagpahinga. Ang baryong minsang mainit at nakakapagod ay nagkaroon ng malamig na kanlungan. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga bunga. Unay maliliit na bilog, ngunit kalaunan ay lumaki ng lumaki. Ang kulay nito'y makintab, ang amoy ay nakakaakit, at ang lasa matamis at kakaiba. Hindi pa kailanman nakatikim ang mga tao ng ganoong klaseng prutas. Ang mga gutom na pamilya ay nagkaroon ng pagkain. Ang mga batang dating payat at matamlay, ngayoy masigla at masayahin. Ang mga nanay at tatay na minsang nag-aalala sa hapagkainan ay muling nagkaroon ng ngiti sa kanilang mga labi. Unti-unting bumalik ang sigla ng buong baryo. Mula sa isang maliit na binhi, nagkaroon sila ng pag-asa, pagkain at bagong buhay. Nico, habang hawak ang isang bunga, ay tumingin sa kanyang mga kapitbahay at buong puso'y nagsabi, "Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit maliit ang simula, lalaki rin basta't may tiyaga at pananalig." At mula noon, hindi na lamang si Nico ang nag-aalaga sa puno. Maging ang buong baryo'y natutong magbahagi, magtulungan, at maniwala na kahit sa isang maliit na bagay, kayang magsimula ang malaking pagbabago. Ang puno ay hindi lang nagbigay ng pagkain, naging simula rin ito ng pagbabago. Natuto ang mga tao na magtanim muli, hindi lang ng mga butil, kundi ng pag-asa sa kanilang mga puso. Si Nico, na minsang pinagtawanan, ay naging inspirasyon sa buong baryo. Ang maliit na binhing itinanim ni Nico ay hindi lang naging puno, kundi naging simbolo ng pag-asa. Sa tuwing makikita ng mga tao ang punong iyon, naaalala nila na kahit sa gitna ng kahirapan at tuyong lupa, kayang sumibol ang biyaya kung may tiyaga at pananalig. Aral ng kwento. Ang maliit na binhi ng pag-asa, kapag inalagaan ng tiyaga at pananampalataya, ay nagiging punong nagbibigay buhay sa marami.